pangatlong araw na namin dito. Sa episode na to, ipapakita ko lang yung mga dinaanan naming mga tourist spots na karaniwang pinupuntahan ng mga pumapasyal dito. Pero dahil DIY lang to, ipakita ko na rin sa inyo kung sulit bang puntahan ng mga to. Sound check. Hi, ako si Pao. May ikakwenta sana ko. Sa pangatlong araw namin dito, alis muna kami dito sa Tbilisi. At i-share ko lang din kung bakit kami mas excited ngayon. Ngayon kasi namin makukuha yung kotse na ni-rent namin na gagamitin namin papunta sa susunod na destination. Heto si Devi, Russian siya na based dito sa Georgia. With my wife. Siya ang may-ari ng rent-a-car. Ayun, nagpirmahan at nagbayaran na kami sa loob ng kotse. May mga diniscuss lang siya about sa safety namin. Naitanong ko na rin yung mga bagay na tingin namin na kailangan naming malaman. Tulad ng emergency hotline, number ng police at mga traffic rules na rin dito. Dahil aakyat kami ng bundok, tingin ko sakto na sa amin tong RAV4 na kinuha namin. Automatic transmission siya pero nagmamanual na lang ako pag paahon na yung daan. Okay, eto nga pala yung plano namin. Umalis kami ng 10 AM at babiyahin ng 4 na oras papunta sa Kazbegi, or now known as Stepan Tsminda. Tapos sa kakanood pala namin ng mga tours online, napansin namin yung mga usual tour packages nila dito along the way lang din sa Kazbegi. Just like any other road trip, papagas muna kami at bibili ng snacks para di ako antukin sa biyahe. Delicades. Yung AC nila heater. Ito Oreo. Bavarian lang isa. Thank you. Thanks. Ito nga pala ang mga dadaanan namin na tourist spots along the way. First stop. Asa tayo? Chronicles of Georgia. Chronicles of Georgia. It's a 30 to 40 minute drive from the city. Maliban sa naglalakihang columns dito, maganda din yung 360 view ng mga towns. Hinapakan ko na. Sorry. Nung pumunta kami, walang masyadong tao. Kaya sakto lang pala yung oras ng pagpunta namin doon. Bakit? Tapos pag nagawi pala kayo dito, pumunta kayo sa bandang likuran ng monument. Sa likod namin parang natatay. Natatay yata yan ah. Ayan ah. Tapos pagbaba pala namin, dun ko lang napansin na may mga souvenir shops pala dito, tsaka mga ice cream, wine, at kung ano-ano pa. Okay, on to our next. Anong next destination natin? Second stop, Javari Monastery. Yung layo nito 40 minutes lang din sa Chronicles of Georgia, kaya malapit lang. At sabi ko nga, dahil hawak namin ito ng oras, anytime pwede kami tumigil sa tabi na daan. Picture natin to. Javari Monastery is a 6th century Georgian Orthodox monastery sa hilltop mismo, malapit sa town ng Moshcheta. Tapos about an hour away, makakarating naman kayo sa third stop namin, Ananuri Fortress. Hindi ko maalala kung first time ko makakita ng castle, pero na-amaze ako dito. Isa tong medieval defensive castle na located an hour away from Javari Monastery. Sabi nila, when this castle was under siege, hindi daw natalo yung mga nakatara dito dahil sa mga tunnel sa loob na diretso sa river kung saan sila kumukuha ng pagkain at tubig. Tapos nabasa rin pala namin, before daw, there was a woman named Anna and she's from Nuri. Nahuli siya noon, she was tortured, pero mas pinili daw niyang mamatay kaysa sabihin yung location ng mga tunnels. And then she became a legend, kaya daw Ananuri Fortress. Alright, on to the next stop. Huling destination namin ngayon, Kazbegi. Ang Kazbegi naman, 2-hour drive siya from Ananuri Fortress. At ito yung last na destination namin ngayong araw. And will be our home for the next 4 days. Sa pagdadrive ko dito, ramdam ko na sa sasakyan na paahon na yung daan. Tapos nung binuksan namin yung bintana natin, medyo malamig na rin yung hangin.
Tapos sa view pa lang ng mga bundok, ma-amaze ka na. Tapos napansin din namin ni Tim na nag-yellow na yung gilid ng daan. Tapos sa kalagitnaan pala ng road trip namin, nakaakyat na kami sa may town ng Godauri. Dito na namin napansin ang Caucasus Mountains. Mountain range siya na nasa intersection mismo ng Europe at Asia. Siyempre dahil ngayon lang namin to nakita, huminto muna kami din at pinagmasdan yung mga bundok. Tapos balik sa biyahe. Sino ba naman ang hindi matutuwa pag ganitong bundok ang mga sasalubong sa inyo? And finally, after 4 hours, nakarating na rin kami sa Airbnb namin dito sa Kazbegi. Ako din. Tapos pagdating namin, tinawagan ko agad yung host namin na si Saba. Kasi sabi niya tutulungan niya kami sa mga bagahe namin. Thank you. Pero bago lahat, room tour muna. Negative 2 degrees Celsius yung temperature dito. Medyo masakit na sa kamay. Siyempre hindi naman tayo sanay eh. Pero tignan nyo naman, sulit na sulit yung biyahe. Ang pangalan pala ng Airbnb namin dito, Goray Cabins. Dito sa Stepantsminda, Kazbegi. Ang binayaran namin dito, 623 Qatari Riyals, 3 nights and 4 days. Dahil 4 na araw kami dito, namili na rin pala kami ni Tim ng mga groceries para makapagluto kami sa Airbnb. Hindi lang puro kain sa labas. Kasi may mga ano naman dito, may mga hypermarkets naman sa parang plaza nila. Ang Kazbegi, or now known as Stepantsminda or Saint Stefan, located siya near Georgia's northern border. Isipin mo, 11 kilometers away lang tong lugar namin sa Russian border. Meron kaming 4 na araw para i-explore ang lugar na to. The next day pala sinadya akong gumising na maaga at tamang timpla ng kape. Sabi kasi sa mga vlogs na napanood namin o kaya sa mga reviews online, swerte ka pag naunahan mo yung sunrise dito kasi unang sasalubong sa araw daw ang peak ng Mount Kazbek at saktong-sakto to sa balkonahin ng Airbnb namin. Ayos din.